Okay, so andito tayo ngayon sa tuktok ng bundok. So check ulit natin yung mga bubuyog kasi huling punta ko dito is that isang colony, wala na, hindi na buhayan ng stingless bee. So ngayon, after 3 days, binalikan natin, which is ngayon yung pang third day, at check natin kung kamusta na yung stingless bee, okay? And we will check also yung iba pang mga colonies kung kamusta naman. So yeah, yun na, magbibisa lang tayo, check natin maya lamang. Nagsuot na tayo ng ating protective equipment. So nagsuot din ako ng mukha dahil itong mga butas na to, itong PPE is lumulusot pa rin yung stingless bee. So meron din tayong secondary protection para sa mukha. Okay, so although hindi naman sila nangangagat, pero maiirita ka kasi may gumagapang sa mukha mo. Okay, so wala, akitin na natin yung colonies. Okay, okay, so ito po. So ito po yung colonies. Yan. So far mukhang nakikita ko ngilan-ngilan na healthy. We will check that deeper. So titingnan na natin. Tara. So dito na tayo ngayon sa harap na mismo colony. So far tinitingnan ko, di pa naman natin sila nagagambala. Iwan natin yung colony ko. I-check ko kung may mga langgam. May nakikita akong langgam sa taas, kaya lang pakunti-kunti. So ang objective natin ngayong araw na to is titingnan natin yung loob ng colony. Lalo-lalo na yung isang box dito na talaga 3 days ago ay walang dumadapo. So tara, tingnan natin. Okay, so ito po yung colony nila. Yan, healthy po sila. Mamaya takilin na tayo. Ito yung isa na konti lang. May dalawa lang ako nakita na pumasok na stingless bee. Ito konti lang din. Pero may mga nakikita ako. Ito maganda to, ang dami. Isa, konti lang din. So we will check that. Okay po, check natin. Tatanggalin muna natin itong UV plastic para makita natin. Okay, so tanggalin na natin itong bubong at magkaalaman na kung may langgam. Okay? Yan, busy sila na gumawa ng bahay. Ayan, ito may mga dumadapo na. Medyo nangangagat sila. Iba yung kagat sa tusok. So yan po. Ayan, nagsimula na. As much as possible, hindi muna natin ginulo. Yung iba, ito, ibubuksan natin. Tingnan natin yung laman. Yan, moment of truth. Tingnan natin. Wala pa rin. Ito po yung tinutukoy ko na walang iniwan kong walang laman. Ganun pa rin after 3 days. Ang nakita ko is langgam. Ito po, sayang. Ito may mga anay pa pala. Wala na to. Hindi ko alam kung kita sa video. Pero yan po yung laman, Ayun, may anay, may langgam. May nakita akong anay So wala na talaga to, patay na talaga to. Ayun, kita ba sa video yung mga langgam? Okay, so I think officially dead na talaga tong colony. So wala na to. Okay, so wala na to. Sisirain na po natin. Yan, umulan na. Ito, bola na lang to. Ilagay natin. Ito, may po, parang ipis. Parang ipis. Ipis talaga, hindi parang. Okay, so tanggalin na ulit natin itong UV plastic. Magkaalaman na kung healthy ba yung halo. Madagmano siya, matigas. Ito na. Dami niya, Naatake na ako. So yan po yung loob. Meron pa dito. So very healthy. Pinasukan na ako. Okay po, yan po ang loob. Yan. Kasi wala akong nakitang mga langgam. Very good. So ito po, naatake na ako. Okay, nakikita ko ayun, may honeybee na. Very good. May mga itlog. At yun lang. Very good, nagugustuhan ko kung ano yung dito sa loob. So, balik na natin. Yan, na-istorbo ko sila. Then ito naman, tingnan natin. Mas marami to, tingin ko. Tingnan nyo po. Yan. Ito yung tingin ko na na-infect din ng mga langgam. Yan po. So far so good. Okay naman. Balik na natin. Ito marami to.
Oh, di ba? Actually, puno na nga eh. Tingnan nyo. Oh. Ako, inaatake na ako. Dr. Rose at Ginol. Dami. Sarado na natin. Dami, healthy, very healthy. Grabe, natake na ako. Hindi ko alam kung nakita sa video, sa camera, matadaming umatake sa akin. Grabe, dami. So, iba, nabasa na. So, sabi dun sa napanood ko sa YouTube, isa sa mga sign kapag punong-puno na yung loob, yung mga base ay tumatambay na sa loob ng box. So far, dalawa pala yung nakikita ko, pero dito lang sa labas, sa main gate or sa main sa front. Yung nakita ko kasi sa YouTube, pati gilid, nakatambay na dun. So baka ano na to, next year na tayo mag-harvest. So hihintay lang natin yung ganong senaryo na yun nga, na tumatambay na sila dun. Okay? Okay, so tingnan nyo to kung ano yung ano nila, naging activity. Ayan o. Dami nila, no? So, pero parang konti pa lang to. Pero pag punong-puno na yan, talagang baka mag-itim na yung camera sa sobrang dami nila. Kumbaga yung density kada square inch ng camera is puro itim na sa dami ng mga stainless steel. Nagkakanda gulo-gulo na sila. So may dalawa pa tayo, check natin. Nabasa ko yun. Okay, so buksan na natin to. At tingin ko naman healthy to. Ito yung nakita ko, akit ko pa lang na may mga tumatambay na sa labas. Okay, pero gusto ko lang din makita yung loob. So tara. Marami to, kabila. Pero pakita ko rin sa inyo. 1, 2, 3. Ba? Hindi ko nakikita yung ano eh. Yung parang lalagyan ng honey. So yan po. Kaya yung kamay ko, inatake na tayo. Very healthy, very healthy. Tarado na natin, nagagalit na sila. And last but not the least, panghuli. Tingnan natin kung healthy ang colony. Ready? Go. Okay. Dami. So tinitiis ko para sa content kahit kinakagat na ako. Sakit. Ayoko na. Woo! Okay, so sa 6 na colonies na meron tayo, isa lang ang namatay talaga, totally patay talaga, nanuyo yung laman. So ito yung ebidensya. So ito po. Ang nakita ko na lang langgam, mga anay, may ipis pa nga na maliit. It means talaga na totally dead na yung colony. Pero sa 5 naman na to, very healthy. Talagang ang daming stainless steel. Kung rate natin 1 to 10, 1 ang pinakamalungkot, 10 ang pinakamasaya. Nasa 9 pa rin naman. So bakit 9 lang? Kasi namatayan tayo ng isang colony. So may mga nakikita na ako parang drum. Doon nila tinatampak yung honeybee. 3 colonies yung nakita ko out of 5. Pero the rest may mga itlogan. At isa pa sa mga nakita ko is wala nang langgam. So base din doon sa research na napanood ko, if ang colony daw ay healthy, kaya nilang depensahan yung sarili nila laban sa mga langgam. Pero okay lang yun, natututo na naman tayo. Along the way, matututunan na rin natin yan. So hopefully, bago matapos itong taon na to, ay makagawa na ako ng separate na lalagyanan nila. Isa sila na bakal na mataas. Okay, so may bubong din yun. So hopefully, magawa natin yung bago matapos ang taon. Okay, so i-adjust na natin to. Okay, so i-adjust na natin to. Dahil ito is wala na, deads na talaga to. Wala na tayong pag-asa dito. Magagamit pa rin naman natin to. Pero sayang kasi, it's part of the experience. At isa lang po na kung anong gagawin ko. So, okay, so ilagay na natin itong bakal. So ang purpose nito, bakit? Nasa taas, hindi sa loob. Pag malakas ng hangin, itong UV plastic gaganto yan. Baga aangat. So dati kasi, nilagay ko sa loob itong bakal. Kaya nung natapos yung bagyo, itong UV plastic, nakaangat na, nakaganyan na. Nung nakita ko yung kinabukasan, simula ngayon yung bakal, ilalagay ko na dito. So kahit umangin man siya, hindi na siya aangat dahil may bakal na. So anyway, ano naman yung gagawa ko naman ng sarili ng bahay yan. Pansamantala lang naman to. Ilalagay natin ng pato. Okay, so I think yun na yung update for bubuyog. So mag-iisang buwan na tayo na nagbubuyog. All goods naman ang experience natin. I think pwede na to nga iwan kasi kaya nilang protektahan yung sarili nila sa mga langgam. Kasi ang problema ko lang talaga dito mga langgam yun talagang umatay dito sa isang colony. Okay na ako. So tara na, yun na lamang at nababalik na tayo sa ating bahay.